Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko po kay Kristo. Kumusta po kayo? Panalangin ko po na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan kasama ng inyong mga pamilya. Bagamat alam ko po na ilan po sa atin ay may mga taglay na karamdaman at patuloy po ang ating panalangin na nawa po ay ibigay ng Diyos ang agarang kagalingan sa bawat isa po sa inyo. At patuloy po tayong manalangin mga kapatid. Magpanalanginan po tayo para po talagang malabanan po natin ang pinagdadaanan po natin sa panahong ito. Kaya nga po mga kapatid ko po kay Kristo sa umagang ito ay patuloy po na ang inyong lingkod ay nakikiusap po sa inyo na nawa po ay inyo pong i-like, i-share ang ating live streaming na ito ng ating pong pagpupuri at pananambahan sa ating Panginoong Diyos upang marami po sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, kakilala, ang makakasama po natin sa pananambahang ito at pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po sa pagkakataong ito mga kapatid ko kay Kristo, nagpapasalamat po tayo sa Kanya dahil patuloy po niya tayong binibigyan ng pagkakataon na kahit na nagla-lockdown ang ating probinsya, ang ating bansa, bunga ng virus, pero tayo po ay tuloy-tuloy sa pangangaral, tuloy-tuloy po ang lahat ng gawain po natin sa magitan po ng media, ng live streaming. Kaya sobra po ang ating pasasalamat sa lahat po ng ating mga media team at patuloy sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy na ginagamit sa young people po natin. Maraming salamat. Kaya po sa lahat po ng mga ministries ng iglesia ng ating Panginoon dito sa Imus. Maraming salamat dahil lahat po kayo ay ginagamit ng ating Panginoon. Kaya pagpalain po kayo ng dakilang may kapal. Mga kapatid ko po kay Kristo, sa pagkakataong ito, samahan po ninyo ang inyong napakaliit na lingkod upang tayo po ay dumulog sa pamagitan po ng panalangin sa dakilang may kapal. Tayo po ay manalangin. Sa iyo, O Diyos, na aming Ama, na siyang makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyong banal na trono, Ama, upang magpasalamat sa iyo, God, ng napakarami sapagkat sa kabila po ng aming pinagdadaanan, sa kabila po ng mga karanasan, ay patuloy po, Panginoon, pinapalakas mo ang aming mga kalooban, pinapalakas mo po ang aming pananampalataya, na kung kami man ay natatakot, nangangamba, ikaw ang nagsabi na magtiwala kami sa iyo upang layuan kami ng takot at pangamba, kundi maging malakas kami at naniniwala kami, Ama, na lahat ng iyong mga pangako sa amin na kami ay aalalayan mo, tutulungan mo, poproteksyonan mo, ay titindigan namin, Ama, sapagkat yan ang aming pananampalataya. Kaya po sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko ang lahat ng aming mga kapatid kay Kristo. Nawa po kasama ng kanilang mga pamilya na may mga pinagdadaanan, na karamdaman, na mga positibo sa COVID. Ang iba po ay mga na ospital, ang iba pa po ay may mga lagnat, may mga sipon, ubo sa kanilang lupang katawan. God, in Jesus' name, I pray, God, panalangin ko na ipagkaloob mo po sa kanila ang agarang kagalingan at maranasan nila ang iyong kapangyarihan at maranasan nila, God, ang mga pangako mo sa kanila na kailanman ay hindi mo sila pababayaan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ang iyong munting lingkod na gagamitin mo para sa iyong salita to encourage everyone para patuloy na maging kalakasan ng aming mga pananampalataya sa buhay espiritual. Ang mga mensaheng ito, ilagay mo po sa kanyang bibig, God, upang hindi ho galing sa kanyang sariling kaalaman, kundi ang lahat ng ito ay manggagaling sa iyo upang mapalakas kami sa buhay po namin, lalo tigit sa aming buhay sa mundong ito. God, patuloy mo pong itago ang napakaliit mong lingkod na ito at ang patuloy, ang presensya mo, ang patuloy po naming maramdaman, Father, at patuloy na itaas ang iyong dakilang pangalan at patuloy na ikarangal mo ang bawat buhay po ng bawat isa sa amin. Nawa, Ama, ang bawat mga kapatiran na makikinig nito
ang lahat ng aming mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, kababayan ay bigyan mo ng karunungan upang magkagayon, God, ay marinig nila ng maliwanag at maramdaman nila ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo sa kanila na ikaw na Diyos ay nasa tabi po nila. Ama, lahat ng mga bagay nito ay aming pong samo at dalangin, inihiling sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas mula po ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Magandang umaga muli po sa inyo mga kapatid ko po kay Kristo. Muli po ay tatalakay natin ang paksa po natin. Ito na po yung ika-4 na paksa doon sa tema po natin sa buwan po ng Agosto na God Speaks. Kaya nga po sa umaga pong ito, ang ika-4 po nating paksa na tatalakayin po natin, pakisulat po muli ninyo sa inyo pong mga comment box para po maramdaman po ninyo ang mensahe ng Panginoon. Okay, ang paksa po natin, God speaks and we fail to trust Him. Yan po yung ating paksang pag-uusapan po sa umagang ito. Ang ating pong mga teksto, mga kapatid ko po kay Kristo, ay makikita po natin sa aklat po ng Genesis chapter 3 verse 1 to 6. Kaya tatlong bagay po yung pag-uusapan po natin doon sa ating teksto from Genesis chapter 3 verse 1 to 6. Subalit in my introduction mga kapatid, alam po ninyo, meron pong sinabi si Ed Welch. Meron po siyang sinulat na a book entitled When People Are Big and God is Small. Meron po siyang sinulat na ganyan. Kaya sabi po niya ay ganito, Welch's book deals with our tendency to fear man rather than God. Totoo po yan, mga kapatid ko po kay Kristo, at maraming nararanasan ng tao po niyan. Minsan natatakot tayo sa tao kaysa God. Okay? Making man a fear bigger than God. Okay? And we could just as easily write our own book. However, every time we fail to trust and obey God, when I am big and God is small. Tandaan po natin to. Ito po sinasabi po ni Ed Welch. Kapag ang tao nagiging mataas na, matayog na, ang Diyos lumiliit sa atin. Kasi tayo na yung tumataas, tayo na yung nagiging malaki, hindi na ang God. Okay po? Kaya nga, sabi po niya, anytime we fail to trust God and obey His word, okay, we are setting ourselves up as a superior to Him. Ito pa yung masakit sa tao. Okay po? Claiming that we know more and that our way is better than His. Huwag po nating kalimutan ito mga kapatid ko. Ito po'y paalala sa lahat ng mga tao. At sa atin din, mga Kristiyano, sa umagang ito, paalala din. Yung pong sinabi po ni Ed Welch. Kasi po, dumarating din ang pagkakataon niya sa buhay po ng tao na kapag talagang parang siya na yung matalino, siya na yung lumalaki, ang God po natin lumiliit na. Okay? Hindi na siya ang nagiging superior natin. Okay, parang humihigit na tayo. Actually, yan ang teksto po natin. Okay po? Kaya nga, makikita po natin, before Adam and Eve, makita po natin, ate fruit, the fruit in the garden. Ito po, alam po ninyo yung istorya nito, mga kapatid ko po kay Kristo. They had already sinned against God in their hearts. They failed to trust God, okay? His word and His goodness, causing them to act on their own wisdom and desires. Ito pang masakit sa tao. Okay po, sa ating mga ninuno, kay Adan at saka kay Eva. Dahil sa po ay binigyan ng kalayaan ng Diyos, okay ho, na sila ay gumala sa laman ng Eden, sila ay malaya, gawin ng lahat, hindi ho kontrolado. Malaya, binigyan po ng kalayaan, hindi ho sila robot. Okay po, kung ano ang gusto ng tao, okay po sagad. Ito pa maganda sa God natin, mga kapatid ko po kay Kristo. Inihanda ng God ang lahat sa tao. Yung kanyang kakainin, yung kanyang titirhan. Okay po? Yung mundong kanyang nakikita ay linikha lahat ng God yan. Okay po? Na inihanda lahat ito para sa tao. Kaya nga napakabuti po ng Diyos natin sa kanyang nilalang.
Kaya lang, doon sa pagkakalikha ng tao ng kanyang kalayaan, meron siyang free will, inabuso po ng tao yung kanyang kalayaan. Kaya kung makikita po natin dito, mga kapatid, si Adan at Eva, yung ginawa po ng Diyos na pinagbawal niya, ay ginawa po ay sinuway po nila ang Diyos po natin. Okay po? We do same when we fail to trust God, who speaks and fail to obey that which He has spoken. We act as though we are big and God is small. Kaya nga po, alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, itong paksa po natin, okay po, ay patuloy na nagpapaalala kung sino po yung Diyos natin. Ang Diyos po natin nagsasalita lagi siya. Okay, lalo na sa mga pinagdaanan po nating mensahe ng mga nakaraang linggo, ay talaga po ang God natin nagsasalita siya sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang tao, even circumstances, okay, iba't ibang panahon, even creation. Why? Because God loves you. Okay, pakiulit nga po, pakisulat nga po uli sa inyong mga comment box. God loves you. Ganyan po talaga ang God natin. Sobra po magmahal. Kaya nga, kung iisipin ko nga ngayon, ba't ako mag-aalala? Okay po, kaya nga minsan may nababasa nga ako sa Facebook, lalo na nung dumating po yung tinatawag nating Delta variant. Delta ka lang. Okay, may nabasa po akong ganun Delta ka lang. Ako, meron akong Alpha and Omega. At yan ay makikita naman natin talaga ni Revelation chapter 1 verse 8. Di po ba? Ako ang Alpha and Omega, sabi po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po dito, pinapakita po na ito yung God natin Okay? Ito yung God natin na siya yung creator, siya yung makapangyarihan sa lahat. Siya lahat Siya yung nagbigay sa atin ng lahat, inihanda. Kaya nga po, pero itong masakit, mga kapatid ko po kay Kristo, sa kabila po ng pagmamahal ng Diyos sa tao, nagawa pa ng taong mabigo na sumunod doon sa palatuntunan at utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po itong mensahe po natin sa umagang ito, nagpapaalalang muli sa atin para sumariwa sa atin. Teka lang, meron tayong Diyos, okay, na nangako sa atin at merong Diyos na nagsasabi sa atin, ano ka ba? Huwag kang mag-alala, nandito lang ako, lagi sa tabi mo. Kasi alam po ninyo, napakahalaga na tayo po ay linikha niya, hindi ho robot. Malaya tayong mag-isip, malaya tayong kumilos, kung ano man ang gawin po natin. Okay, kaya nga, ang Diyos lang natin nandyan. Kaya nga, lagi kong sinasabi, eto meron tayong pananampalataya, do your part and God do the rest. Yung hindi mo kaya, kaya ng Diyos yon. Kaya gawin mo yung kaya mo. Okay? Kayang mag-ingat, ingatan mo sarili mo, ingatan natin ang sarili natin. Okay, gawin natin yung mga protocol ng ating gobyerno. Okay po? Kasi kaya natin gawin yon. Ngayon, yung beyond that, yung beyond our capacity, na hindi na talaga natin kaya ng Diyos po natin yon. Okay po, God do the rest. Kaya napakasarap na yung hindi mo kaya ng Diyos mo. Okay po? Kaya nga po, sa unang bahagi po ng ating pag-uusapan doon sa paksa po natin, okay? Yung pong unang bahagi, pakisulat po ninyo uli, mga kapatid ko po kay Kristo, yung number 1 po natin, we fail to trust God by questioning His Word. Ang tao po ay nabigong magtiwala sa Diyos sa pamamagitan po ng kanyang questioning, sa kanyang pagtatanong, sa doubt niya sa salita ng Diyos. Yun po yung number 1 po natin. Why? Kasi sa Genesis chapter 3 verse 1 and 2, ito pong teksto natin, ang sabi po ng Biblia ay ganito, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos? O eto na, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa alamanan? Even Satan questioning the Word of God. Because the Word of God say, huwag mong kakainin yan. Yung punong bunga ng punong kahoy na yan, kapag kinahin mo yan, walang pagsalang mamamatay ka. But Satan, tingnan po ninyo, questioning this Word of God.
Tunay nga ba sinabi ng Diyos na hindi kayo kakain sa alinmang punong kahoy ng halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami liban doon. Yun ang sinabi po ng babae. Kaya nga po, even Satan, iba po talaga yung kalaban natin, and until now, yun po yung ginagawa niya. Okay po? Sinisira niya. Satan destroyed the word of God. Okay po, ipapakita po natin sa mensaheng ito, and even Jesus Christ, makita po natin yung mamaya, okay, na Satan destroyed the word of God. Kaya nga, tingnan po ninyo, Satan introduced doubt about the word of God. Eto sabi ni Satan, did God really say? Sinabi nga ba ng Diyos? O, kaya po, tingnan po ninyo, wala pong ginawa po talaga yung kalaban po natin. Walang ginawang mabuti itong Satan. At siyempre, Satan, wala gagawin mabuti nga yan. But etong masakit, Satan always destroyed the word of God. Satan always destroyed the faith of the Christians to our God. Kaya nga po mga kapatid ko, medyo mag-ingat po tayo. Magdoble ingat po tayo. Talaga po ngayon sa panahon natin, ito yung ginagawa po ng ating kalaban. Okay? Gusto ng ating kalaban, gusto ng Satan na to na maraming mga tao ang mawasak, masira sa kanilang paniniwala sa ating Panginoong Diyos. Subalit sa pagkakataong ito, mga kapatid ko po kay Kristo, titindigan natin, ikaw at ako, titindigan natin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Titindigan natin yung salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat yan ang magbibigay sa atin ng tunay na pag-asa doon sa buhay na walang gan, sa langit na pangako ng ating Panginoong Diyos. Kaya wag po kayong manghina, mga kapatid ko po kay Kristo. Kahit ngayon ay marami po tayong pinagdadaanan. Kahit po ngayon marami po sa atin ang nagkakaroon po ng mga sakit. Marami pong mga positibo sa COVID. Marami pong may mga sakit na pneumonia. Marami pong mga nakaratay, mga naka-ICU. Still, God loves you. God loves you. Nananatili ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Ang kailangan ng Diyos ngayon sa ating mga pangyayari sa buhay, yung pagtitiwala natin ay huwag mawala. Pero sa unang bahagi ng mensahe, yan ang naging problema ng mga tao noon kay Adan at Eva. Nabigo silang sundin ang Diyos because they questioning the word of God. Kaya nga po, alam po ninyo, even Jesus Christ, dito po makikita natin sa ilustrasyong ito sa Matthew chapter 4 verse 3 to 4. At sa mga sumusunod na talata, talaga pong ipinakita rin ni Satan na gusto niyang siraan at sirain ang salita ng Diyos. Kahit ang ating Panginoong Jesucristo ay gusto rin niyang sirain. Pero tingnan po ninyo kung paanong titindigan ng ating Panginoong Jesucristo ang pananampalatayang ito at ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi po niya Matthew chapter 4 verse 3 to 4 ganito. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Okay po? Tatapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nakita po natin kung paano pong salungatin ng ating Panginoong Jesucristo yung sinasabi po ni Satan. Kasi po binabaliktad, sinisira po ni Satan, and always Satan questioning the word of God. But Jesus Christ, tingnan po ninyo kung paano niyang tindigan, kung paano niyang sabihin yung totoo at katotohanan sa kalaban po natin. Kaya alam po ninyo mga kapatid ko po kay Kristo, si Satan kapag yung totoo lagi mong sinasabi sa kanya, kung ang tao laging totoo yung sinasabi, mawawala po yung kalaban po natin, matatalo po natin siya. Kaya mahalaga ang katotohanan. Kaya nga, even Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life.
Kaya nga kung si Jesus nasa iyo, kaya sabi niya, I am the way and the truth and the life. Siya yung totoo eh. Kaya nga si Satan hindi totoo, pero ang ating Panginoong Jesucristo ay totoo, kaya mapalad ka dahil nasa sayo ang totoo. Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box, mga kapatid ko po kay Kristo, mapalad ka sapagkat nasa sayo ang totoo, si Jesus. Napakapalad po natin, mga kapatid ko po kay Kristo. Okay po? Kaya nga, sabi po ng talata, tingnan po ninyo pati yung bato pinagagawang tinapay. Kaya nga, dahil gutom ang ating Panginoong Jesucristo rito sa mga pagkakataong ito. Kaya nga, sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Alam po ninyo, napakalawak po nito. And even now, in our present time, sa totoo lang po, ito yung paalala ng ating Panginoong Diyos. Dapat po ang tao wag masyadong magumaling sa tinapay. Huwag masyadong magumaling sa mundong ito, sa buhay. Kasi po yung tinapay po dito ay representante po yung buhay po natin dito. Okay po? Sa mundong ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag tayong masyadong magumaling dito. Sapagkat hindi ko sinasabing hindi importante yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, bagamat kailangan natin yan sa mundong ito. Pero hindi pa yan ang importante sa buhay natin. Meron pang higit yan. Alin po daw yan? Yung salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ano po daw yung salita na namumutawi sa bibig ng Diyos? Yung salita niya. And that is the Word of God. Yung Biblia na ibinigay sa atin. Yun ang importante. Kasi kapag yan ang sinunod natin, tiyak, yan ay direksyon patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po mga kapatid ko po kay Kristo, ito po yung paalala sa atin ng mensaheng ito. Patuloy siyang nagpapaalala sa atin. Lalo na ngayon mga kapatid ko po, naku po, dahil sa nangyayari sa atin, maraming nagugutom na, marami na pong nahihirapan. Kaya po sa lahat, sa inyo pong mga kapatid ko po kay Kristo, sa lahat po ng mga kababayan natin at sa lahat ng ating mga relatives and friends, ay maging kalmado po tayo at magtiwala tayo sa Diyos. Huwag po tayong gagawa ng isang bagay dahil lamang sa tayo nagugutom o tayo nahihirapan. Huwag po, sapagkat bibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng pag-asa, bibigyan tayo ng Diyos ng lahat ng kailangan natin sa kabila po ng pandemyang ating nararanasan, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga po, sabi po ng Matthew chapter 4, verse 5 to 6, ganito, na magkaig dinala siya ng dyablo sa bayang banal at iniligay siya sa taluktok ng templo at sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka. Nakita po ninyo ang sinasabi ng diablong ito? Sapagkat nasusulat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Alam po ninyo, napakahirap. And even me, experiencing, lalo na pag may sakit ka, na talaga pong nahihirapan ka, is a matter death and life, okay? Kahibla lang ng buhok ang pagitan, ang daming pumapasok sa isip mo. Ang daming basura na linalagay ni Satan sa isip ng tao. Mga kapatid ko po kay Kristo, either na gusto mo para mawala, maaring ganito ang sinasabi niya. Gusto mo para maibsan na ang kahirapan mo, magpatiwakal ka na lang, magpakamatay ka na lang, at mawawala na lahat ng... Maaaring ito yung linalagay sa isipan natin, no, ni Satan. Pero mga kapatid ko po, kay Kristo, wag na wag po mga kapatid ko. Okay, sapagkat ang sabi po ng Diyos, kahit na meron tayong pinagdadaanan, nandyan siya sa atin, kailangan lang nating lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Huwag tayong mag-doubt sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid ko. Kasi alam ko, kahit itong pinagdadaanan natin, ay isasalba tayo ng Diyos. Kasi pangako niya yan. Okay po? Sinabi niya yan sa atin. Kaya hindi siya makakalimot. Totoo po yung Diyos natin. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag ka pong mag-worries. Okay? Huwag kang mabahala. Huwag kang mag-doubt. Huwag kang mag-question about the Word of God. But instead, magtiwala ka sa ating Panginoong Diyos. Sabihin mo nga po sa inyong comment box, magtiwala po tayo sa Diyos. Sabihin po natin yan, magtiwala po tayo sa Diyos.
at makakasalba tayo sa mundong ito. Okay po. Kaya nga, kahit ang ating Panginoon, sinabi po niya in Matthew chapter 4 verse 7, sinabi niya kay Satan, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos. Nakita po natin kung sino ang ating Panginoong Jesus. And that is our God, the Alpha and Omega. Okay po? Na ngayon ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas to survive on earth. Kaya nga po, napakasarap na kahit na ngayon, alam ko, masakit sa atin ito na nangyayari even we are Christian today kasi hindi tayo talaga exempted sa pagkakasakit, mga kapatid. At maraming mga Kristiyano ngayon ang nakakaranas ng COVID, okay? Maraming mga Kristiyano din ang nakakaranas ng mga sakit na pneumonia. Okay po? Pero mga kapatid ko, ituloy po natin ang laban, ituloy po natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Huwag po tayong manghina, huwag po tayong bumigay, huwag tayong sumurrender, kundi magpatuloy po tayo until we die on earth. Kasi gagantimpalaan tayo ng ating Panginoon. At alam ko, makakasalba tayo dito sa mundong ito na ngayon pinagdadaanan natin kasi yan ang pangako ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi po ng Matthew chapter 4 verse 8 to 9, sa tuloy-tuloy po na pagtukso po ni Satan kay Jesus Christ, ang sabi po niya ganito, muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambay nako. Tingnan po ninyo itong Satan. Kaya nga po, tingnan po ninyo, even the whole world, yung linikha ng Diyos, eto at Diyos ang may likha. Ngayon sasabihin ni Satan, ibibigay niya kay Jesus. Tingnan po ninyo, hindi niya alam na itong sinasabihin niya, the creator of the universe. Okay, itong sinasabihin niya, may alam. Even the word of God, kaya nga sinasabi po niya, sinasansala niya eh. Kasi binabaliktad ni Satan ang lahat ng yan eh. At alam po ninyo mga kapatid ko po, yan din ngayon ang sinasabi po ng mensahe po natin ngayon. Satan used all things. Satan used this word para po malinglang niya ang maraming tao. Malinglang niya ang maraming Kristiyano. Gagamitin niya sa anumang kaparaanan itong mundong ito para alukin niya ang maraming tao para bumitaw sila sa kanilang mga pananampalataya. Pero sa umagang ito, I would like you to encourage. And this message is encouraging you na magpatuloy po tayo na huwag po tayong padala doon sa alok ng ating kalaban na si Satan, na itong mga mundong ito ay inaalok sa atin. Okay po, yung minsan baka po alukin tayo na gumawa ng masama dahil nagugutom tayo. Di po ba na mayroong gamitin siyang tao at kayo po ay sabihan, sumama ka sa amin. Okay, mang-hold up tayo. Pwede po yun eh. O kaya pumatay tayo. Di ba? Para makuha natin yung gusto natin. O para hindi magutom yung pamilya natin. Marami pong pwedeng mangyaring ganyan. Pwede po yan. Pwedeng gawin po ni Satan yan sa atin. Okay po? Pero ngayon po, sa pagkakataong ito, dahil nga sa nangyayari to, samantalahin ni Satan yung nangyayaring pandemya ng mundo. Lalo na sa ating mga Kristiyano. Okay po? O maaring mandaya tayo. Kasi gusto natin kumita ng malaki. Okay po, dayain na lang natin. Hindi na tayo magsasabi ng totoo. Naku po, yan din ang problema. Ano mang mangyari, mga kapatid ko po, kay Kristo, kahit nahihirapan tayo, wag po nating gagawin yan. Sapagkat yan ay trap ng ating kalaban na ginawa din sa ating Panginoong Jesucristo. Maging makatotohanan tayo in the sight of God because Jesus Christ is the way and the truth. At ang truth na yan, ay nasa atin. Nawa po ay nakapagbibigay po ito ng lakas sa atin kahit anong mangyari. Kapit lang po tayo mga kapatid ko po kay Kristo, okay? Kaya nga sabi po ng Matthew chapter 4 verse 10, sabi niya, nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, okay? Sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Hindi ho nagawang magapi
ni Satan ang ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo kung anong ginawa ni Satan? Ito po, in verse 11. Nang magkagayo, iniwan siya ng Diablo. At narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Natalo po ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya pumasa sa ating Panginoon. Kaya ang ginawa niya, iniwan niya ang ating Panginoong Jesucristo. Likewise, kung ganito rin po ang gagawin natin, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, lalayuan tayo ng ating kalaban. Okay po? Para tayo ay pabagsakin sa ating pananampalataya. Kaya nga po meron pong sinabi ang James chapter 4 verse 7. Huwag niyo pong kalimutan itong talatang ito. Sabi niya ganito, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Kaya po si Diablo, iniwan niya ang ating Panginoon. Kailangan i-resist natin labanan natin para iiwan tayo ng ating kalaban. Okay po? So nawa po ay yung bagay na yan ay maliwanag po sa atin. Okay? Why we fail to trust God by questioning His Word. Yun po yung number 1 natin. And number 2 po natin, we fail to trust God by altering His Word. O eto pa, mga kapatid. Kaya ang tao ay nabibigo Tingnan po ninyo kasi si Satan, binabaliktad niya yung totoo, yung katotohanan altering His Word. Kaya nga makikita po natin in Genesis, sa ating teksto chapter 3, verse 2 to 5, ay ganito po ang sabi po ng Biblia. At sinabi ng babae sa Ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi na nga sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Nakita po ninyo? Yung sinabi ng Diyos, pagka ginawa nyo yan, mamamatay kayo. Wala kayong pagsalang mamamatay. Kaya huwag nyong kakainin yan, huwag nyong hipuin. Pero anong sabi ni Satan? Hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ito pong salita, makita po natin yung totoong sinabi ng Diyos, okay, ay pinasinungalingan ni Satan kay Eva at kay Adan. Wala pong gawang matino talaga ito para sirain ang kanyang anak Kaya nga meron na po tayong meron na tayong picture na ngayon itong mensaheng ito binibigay sa atin. Kaya nga po tayo ngayon ay meron na tayong nakikita. Kaya tayong mga Kristiyano ngayon ay pwedeng lumaban, pwede nating ipaglaban ang ating pananampalataya. Kasi nga meron tayong picture yung ginawa ni Satan sa ating mga magulang noong unang panahon. Okay po? Kaya nga, alam po ninyo, maliwanag po yung sinabi ng Romans chapter 1 verse 25. Ano po sinabi ng Romans chapter 1 verse 25? Ito po, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Hanggang ngayon, mga kapatid ko po kay Kristo, yung pa rin ang taktika ni Satan. Yung pa rin yung kanyang strategy sa tao. Yung palitan niya ng kasinungalingan, yung katotohanan. Etong problema, marami sa tao ngayon nalinglang ni Satan sapagkat yung katotohanan pinalitan ng kasinungalingan. Marami po, mga kapatid ko po kay Kristo, na ngayon ito yung problema ng tao, kaya ang tao ngayon nahihirapan. Kaya nga po, ito nakita ko rin sa Facebook, kaya po daw nangyayari ngayon itong pandemya ng buong daigdig, hindi lang Pilipinas, is because sa kasalanan ng tao. Dahil gusto ng Diyos na ang tao ay lumapit sa Diyos kasi nga lumalala na, lumolobo. Ibig sabihin, lumolobo na. Nawawala na yung katotohanan ibinigay ng Diyos sa tao sapagkat itong Satanas na to ay
binabaliktad niya ng kasinungalingan. Eto pa, sapagkat kayo po, saksi kayo yung katotohanan nakikita natin, iba na. Baliktad na, kahit sa tao po Yun din na nakikita nyo Di po ba na-obserban yung tao? Oh. Yung katotohanan, kasinungalingan na sa kanila. Kaya nga lumolobo na hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Eto na ngayon, lumolobo. Kaya nga po, nagpapaalala ngayon ang Diyos po natin. Kaya nga po, mga kapatid ko po kay Kristo, manalangin tayo. Lumapit tayo sa Diyos muli. Okay po, para muli tayong bigyan ng pag-asa. Para po itong pinagdadaanan natin ngayon ay mawala sa ating mundo. Itong salot na ito. Kapag ka lahat ng tao o tayong mga Kristiyano, okay, pangunahan po natin sa pamagitan ng ating panalangin at paglapit sa Diyos, nakilalanin natin na siya lang yung totoo. Yung totoo ang dapat po nating isapamuhay, hindi yung kasinungalingan. Okay po, na paglilingkuran yung mga nilalang. Naku po, ito pang problema. Kaya nga yan ang mahirap sa tao ngayon. Kaya nga yan ang lumolobo, nakikita ng Diyos yan. Kaya nakikita niya yung kanyang bayan, yung nakikita niya kanyang nilikhang tao na ayon sa kanyang larawan. Mas sinamba nila yung mga nilalang ng Diyos. Masyadong binigyan nila ng importansya yung mga bagay sa mundong ito. Yun ang problema. Kaya nga po, mga kapatid ko po kay Kristo, sa mensaheng ito, sa umagang ito, ay nagcha-challenge sa atin, sama-sama po tayo na magkaisang ipakita at ibuhay yung totoo na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, alam po ninyo, in Romans chapter 1, verse 28, ang sabi po ng Biblia ay ganito, at palibhasa ay hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. O eto ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nararapat. Eto na. Wala na Yung tao naging matigas na ang puso Yung tao naging matigas na isip Okay? Parang wala nang nakikitang katotohanan, wala nang nakikitang karunungan Kaya nga ginawa ng Diyos, ibinigay na lang doon kung ano po yun. Tignan po ninyo ito sa Romans chapter 1, verse 29, mga kapatid ko po. Ang sabi ng Biblia ay ganito, nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman. Ang tao talaga, ganyan na po ngayon. Kayo po, saksi dyan, tingnan niyo po ang tao ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pandaraya, ng mga kasamaan, mga mapanggupasala. Tingnan po niyo yung sinabi po ng Romans. Eto na yung tao. Kaya nga po ang Diyos, lumolobo ito ngayon. Itong ginagawa ng tao, kaya nakita po ninyo yung tao ngayon, pag pinatay para na lang manok. Sabi po ng Biblia, napakarami ang ginagawa ng tao ngayon. Kaya nga, sabi po ng verse 30 and 31, tugtungan ko po yung talata. Pero Romans pa rin yan, chapter 1. Ito po sabi pa niya, mga mapanirang puri, mga napopoot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mapangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Lumolobo po ito ngayon sa ating mundo, mga kapatid ko po. Ito yung tao ngayon. Kaya nga, alam po ninyo, dahil mahal ng Diyos yung tao, dahil linikha niya ayon sa kanyang larawan, okay, patuloy niyang pinapalalahanan ng tao. Sa pamamagitan ng mensaheng ito, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Para muling magbalik loob tayong lahat sa Panginoon. Ako po naniniwala, gumagawa ang Diyos po natin ng paraan. Kaya nga po, ang verse 32, chapter 1 ng Roma, ito po sabi niya, na bagamat nalalaman nila
ang kautusan ng Diyos ng mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga gayon. Naku po, yan ang problema. Okay? Kasi, bagamat alam nila yung kautusan ng Diyos, okay, pero hindi po yun ang ginawa. Yung sariling kagustuhan ang ginawa po ng tao. Kaya alam po ninyo, salamat sa Diyos. Bakit? Kasi nakilala natin siya, ikaw at ako, mga anak ng Diyos. Kaya kayo po ngayon, yung challenge sa atin, yung mensaheng to. Tayo po yung inuutusan ng Diyos na sabihin itong katotohanan ito, hindi lang sabihin. Pero ito yung dapat makita nila sa buhay mo at sa buhay ko. Yan ang challenge po ng mensaheng ito ngayon sa atin. Kaya nga po, alam po ninyo, meron pong sinabi ang James chapter 1, verse 5 to 6. Kasi wala na, hindi na nila alam ang katotohanan eh. Pero ito po ang sabi ng James. Pakinggan po ninyo. If anyone or if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Ang ating pong, alam po ninyo, mahalaga ito, yung karunungang meron tayo eh. Kasi pag may karunungan tayo, anda tayong sumunod sa Diyos. Pero yung karunungan yan, pwede nating ilingin sa God with faith. Huwag tayong mag-doubt, huwag tayong magalinlangan sa Diyos, huwag tayong magalinlangan sa salita ng Diyos. Kasi daw, yung taong nag-aalinlangan, tandaan nyo to, ay katulad ng isang alon sa dagat na pinapatpad sa magkabila. Wala siyang sarili. Okay po? Inaagos siya, dinadala siya kahit saan pwede. Ang tao ganyan eh. Pag wala kang pananampalataya sa Diyos, pwede kang dalhin kahit saan eh. Pag niyaya ka dito, sige, sama. Pag niyaya ka doon, sige, sama. Okay? Kasi hindi mo alam eh. Dahil nga doubt ka eh. Pero kung hindi ka doubt at matibay ang pananampalataya mo, titindigan natin ang pananampalatayang yan at hindi tayo pwedeng masilo o matrap ng ating kalaban na si Satanas. Amen po ba doon? O, pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box, Amen! Okay? Para sa Diyos po yan. Kaya nga po, yung ikatlo po natin, last po natin, okay po? Sa ating paksa po ngayon, sa umaga pong ito, number 3, we fail to trust God by disobeying His word. Kanina, tingnan po natin yung mga mensahe po natin. Ikatlo po ito. Yung ating sinundan po nito, we fail to trust God by altering the word of God. Okay? Ngayon naman, disobeying His word. Sa verse 6 ng ating konteksto sa Genesis chapter 3, ito po ang sabi po ng Biblia. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, naku po, at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang mapagpantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyon at kinain. At binigyan din niya ng kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Nakita po ninyo yung nakita po ni Eva, nakakaakit kainin. Okay, sa mata ng tao, sa mata niya, kalugod-lugod, kumikislap. Okay, yung kainin, kaya talagang nabigo yung tao eh. Kaya sinuway niya yung Diyos na huwag mong kakainin yan. Eh, nakita ni Eva. At tapos tinutokso pa ni Satanas. Kaya nga, nagsama-sama kay Eva lahat yon. Kaya niya nagawang kunin at pitasin ang bunga yun at kinain at binigyan pa ang kanyang asawa. Alam po ninyo, mga kapatid ko po, kaya ang tao nabigo na magtiwala sa Diyos at dahil hindi niya sinunod ang Diyos, sa aklat po ng mga Gawa, chapter 5, verse 29, ay maliwanag ang sinabi po ng Biblia. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Nakapokus sa mga apostol na to, even Peter at sa mga apostol, nakapokus sila sa God. Na mas susundin nila ang Diyos kaysa sa tao. Kapag ka ang tao ay nagiging malaki na,
Kapag ang tao ay nagiging palalo na sa kanyang buhay, at kapag ang tao ay nagiging marunong na sa buhay, okay, tingin niya, mas malaki na siya kaysa sa Diyos. Okay? At ang Diyos maliit na. Pero eto, maganda kina Apostle Peter and the Apostles, mas sinunod nila ang Diyos kaysa sa tao. Nawa po itong mga ganitong klaseng pananampalataya na ngayon ay binibigay sa atin. Kapag tayo po ay tingnan po natin na maging matalino tayo. Kung ang mga tao ay kinukuha at sinisira ang ating pananampalataya at dinadala tayo sa mali. Okay? At sambahin ng creation. Ipaglaban po natin ng mabuti. Mga kapatid ko, kay Kristo. Titindigan natin ang ating pananampalatayang katulad ni Apostle Peter and the Apostles. Mas sumunod sila sa Diyos kaysa mga tao. Kaya nga maliwanag din po ang sinulat po niyan ni Samuel sa unang Samuel chapter 12 verse 14. Ano po ang sabi po ng Biblia? Mga kapatid ko po kay Kristo. If you will fear the Lord and serve Him and obey His voice and not rebel against the commandment of the Lord, then shall both you and also the king that reigns over you continue following the Lord your God. Kapag ka po talagang, alam nyo po, sa totoo lang, ang buong katungkulan ng tao matakot sa Diyos. Kaya sabi po ng Biblia, if you will fear the Lord and serve Him and obey His voice and not rebel against the commandment of the Lord, then shall both you and also the king that reigns over continue following Lord your God. Hindi ho tayo iiwanan ng Diyos. Never. Pakisabi nga po ninyo sa inyong mga comment box, hindi tayo iiwanan ng Diyos, mga kapatid. Hanggang ngayon, kasama natin ng Diyos. Hindi niya tayo iniiwan. Yun ang napakasarap na meron tayong Diyos. Kaya nga po, alam po ninyo, meron po sinabi si Jeremiah chapter 7 verse 23. Napakagandang sinabi po niya, mga kapatid. Nakaka-encourage sa atin. Ano po sabi niya? Sabi niya ganito, this is what I told them. Obey me, and I will be your God, and you will be my people. Do everything as I say, and all will be well. Nako, napakaganda. Ito lang gusto ng ating Panginoon, sundin natin siya. Okay po? At siya yung magiging Diyos po natin. Tayo kanya magiging tao. Okay? Tayo kanya magiging anak. At ang lahat ng bagay na sinabi po ng ating Panginoon, ito po sabi niya, and all will be well. Lahat magiging maayos. Everything will become okay. Ibig sabihin, ganito mga kapatid, ano man ngayon sa atin na nangyayari sa mundong ito, ito po ang sabi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ano man ngayon ang pinagdadaanan mo sa buhay. Okay po? Kung kayo man po ay nagkakaroon ng suliranin, bunga ng mga sakit sa physical na katawan, mga problema sa trabaho dahil nawalan kayo ng trabaho, mga problema dahil nabawasan kayo ng mga sweldo, hindi na magkasya sa inyong mga pamilya, pati mga negosyo nyo medyo nahihirapan dahil naging matumal dahil lockdown, walang bumibili. Okay po? Hindi nyo na po alam kung ano na ang gagawin nyo sa buhay. O eto, sabi ng Panginoon, sumunod ka sa Kanya. Lahat ng sinabi niya sa'yo, sundin mo. Ang lahat ng bagay will become okay. Lahat ay magiging maayos para sa'yo. Magkakaroon ka ng kapanatagan. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Mawawala yung lahat ng mga worries. Mawawala ang lahat ng mga doubts. Mawawala yung lahat ng pangamba. Mawawala yung takot. Kasi papalitan lahat ng God na yan natin ng mabuti at maayos sa buhay po natin. Amen po ba doon? Yun ang sinabi po ni Jeremiah. Kaya nga sarap, mga kapatid ko po, na meron tayong Diyos. Lalo na ngayon, kaya kapit tayo. Huwag kang bibitaw. Kaya huwag kang susuko. Okay po? Tuloy. Tuloy ang laban. Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box. Tuloy ang laban natin. Okay. Kaya nga, alam po ninyo, meron din po sinabi ang Deuteronomy chapter 28 verse 1,
patuloy na nagbibigay sa atin ng encouragement. This message will encourage us. Ang sabi niya ay ganito, if you fully obey the Lord your God, ito po sabi ng Biblia, Deuteronomy chapter 28 verse 1, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commandments that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. Para sarap. Basta sundin natin ang Panginoon. Kaya nga, matumbang kaliwa, matumbang kanan, pero ikaw hindi. Kasi sumusunod ka sa ating Panginoon. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Kasi yun ang sabi ng Panginoon, itataas ka niya to all the nations. Itataas ka niya sa lahat ng mga tao kasi ikaw at ako ay susunod sa palatuntunan ng ating Panginoon. Mga kapatid ko po kay Kristo, in my conclusion, sa umaga pong ito, nawa po saganang sa ating pananampalataya, mula po sa amin at sa inyo, tayo magkakapatid at sa lahat din po ang aming mga kaibigan at mga kamag-anak at mga kababayan. Ito pong mensaheng ito talaga pong nagbibigay sa atin ng kamalayan para makita natin ano yung dapat nating gawin na ginawa ng ating mga magulang na nagpipicture din sa atin na hindi natin dapat gawin sa kasalukuyan. At sinabi rin ng mga banal na kasulatan, yung mga talata na nag-i-encourage sa atin na ang tao kung paanong napariwara at napalayo sa tao. Pero ngayon, ito yung sinasabi ng God. Muli ay inaanyayahan kanya na kilalanin mo siya kung sino siya sa buhay mo at kung ano ang magagawa niya sa buhay mo. In my conclusion, mga kapatid ko, from the time our first parents sinned, we have been bent toward distracting God, His word and His goodness, choosing instead to disobey God and go our own way. Whether we add to or subtract from God's word, we demonstrate our lack of trust in God, His word, and His character. We place ourselves above God and His word, making ourselves big and God is small. Those who do not know Christ walk in this way as their manner of life. The only hope is repentance of sin and surrender to Christ as Savior and Lord. Believers must also realize, however, our similar sins of disobedience. We must depend on the transforming power of the gospel and the sanctifying work of God's Spirit to empower us to trust God, to submit to His word, and to walk in obedience by His grace and for His glory. Mga kapatid ko po, kay Kristo, patuloy po nawa nating makita ang kabutihan ng Diyos at ang katapatan ng Diyos sa atin. Mula kay Adan hanggang sa kasalukuyan, ang Diyos po natin ay patuloy na nagmamahal sa atin. Ang Diyos po natin ay patuloy niyang pinadadama ang kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang kalinga, ang kanyang gabay sa bawat isa sa atin. Ang gusto po ng Diyos ay wag nating palitan ang katotohanan ng sinabi niya. Ang gusto ng Diyos, sumunod po tayo sa lahat ng sinabi niya. At ang lahat ng mga pangako niya ay makukuha natin at ipagkakalob niya sa bawat anak niya na patuloy na susunod sa lahat ng mga palatuntunang sinabi niya po sa atin. Sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, nawa po itong mensaheng ito ay nagbukas muli ng ating kabalayan na tayong mga anak ng Diyos ay kailangang tindigan natin ang mga pangako natin sa Kanya na tayo ay susunod. Na tayong mga anak ng Diyos, titindigan natin at magpapagamit tayo sa Diyos. Na siya po ay ibabalita natin sa maraming tao sapagkat yun ang totoo. Sapagkat ang tao ngayon nagkukulang ng karunungan at ang kanilang sinasamba, yung nilikha, nakalimutan nila merong lumikha. And that is our God. Sabihin natin ito, isa-isayin natin sa buong madla, sa lahat ng mga tao, na ang Diyos na ngayon sinasamba natin na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang magsasalba sa atin sa buong daigdig kung ang tao ay magbabalik loob sa Kanya
kung ang tao ay kikilalanin ang Diyos po natin ngayon, kung ang tao ay kikilalanin niya the Creator of this world, kung ang tao ay makita niya na nagkaroon siya ng kamalian, kung ang tao ay malaman niya na meron palang isang Diyos na patuloy na ngayon ay nag-aanyayang muli ay magbalik loob sa Kanya. Nawa po ang mensaheng ito ay makarating sa lahat at marinig at ang lahat ng nakakarinig ay pagpalain po ng Diyos na meron pong buhay na ikalawa, and that is life forever. Nawa po ay pare-pareho po nating makita ito, pare-pareho po nating makuha ito sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat sa inyo mga kapatid ko po kay Kristo at sa lahat din po ng aming mga kamag-anak, kaibigan at kababayan. Nawa po'y naging kalakasan nyo ang mensaheng ito. Manatili po kayong ligtas, doble pag-iingat po sa ating pinagdadaanan ngayon. Huwag po kayong makalimot manalangin. Manalangin tayo ng manalangin. Sama-sama po tayong manalangin hanggang marating po natin ang tugatog ng tagumpay. Nawa po ay pagpalain po tayo ng ating Panginoon at nawa po ay patuloy tayong manatiling malakas nagtitiwala sa ating Panginoon. God bless us all.